Natalia POV. Yaya Natalia, can I go to the pool? I want to swim there. Okay. But before we go there, finish your food first, wika ko habang inaayos ang buhok niyang nasa tapat na ng kanyang noo. Okay Yaya. Madaling kumain si Rafael, at agad na tinapos ang pagkain niya. Nagmamadali ng tumayo, at dumiretso sa kwarto niya. Napailing na lang ako, nang hindi man lang niya ako hinintay, dahil sa sobrang pagkasabik sa paliligo. Ako na dyan Ate Natalia. Puntahan mo na si Rafael doon, at magpalit ka na rin ng swimsuit. Biro pa sa akin ni Belinda. Nako, ikaw talaga Belinda, puro kakalokohan. Biro lang ate, panipi. Hindi ko na lang pinatulan ang iba pa niyang sinabi, at pinuntahan ko na si Rafael. Pagpasok ko, nakabihis na ito ng swimming trunks na pambata. Hapit na hapit sa kanya ang suot niya, dahil sa malusog ang kanyang pangangatawan. Ready ka na pala agad. Halika na habang hindi pa masyadong mainit, ang sikat ng araw sa balat. Okay, Yaya. Hinawakan ko ang kamay ni Rafael, at inalakayan ko siya pababa ng hagdan. Pagkababa namin, ay siya namang dating ni Diego, at Manang Crisanta, na nanggaling sa palengke. Agad na binati ni Diego si Rafael, at agad na kinarga. Saan ang punta? Mukhang maliligaw tayo, biro pa ni Diego kay Rafael. Ang cute-cute mo talaga, sabay kilati niya sa tagiliran nito, kaya halos mamilipot naman si Rafael sa kakatawa. Anong ingay yan? Lahat naman kami ay natigilan, nang marinig namin ang boses ni Mateo. Mukhang hindi na naman pumasok sa opisina niya, at doon na naman nagtatrabaho sa opisina niya, sa loob ng kanyang library. Wala naman sir, nagkakatuwaan lang po. Sagot ni Manang sa boss naming, mukhang mainit na naman ang ulo. Mas lalo pa itong naging cold sa akin, dahil sa napag-usapan namin kagabi. Tama lang naman ang sinabi ko sa kanya, na ang turingan na lang namin, ay boss ko siya, at ako ay yaya ng anak niya. Manang, pakidalhan ako ng kape dito sa taas. Utos nito kay Manang. Hindi man lang ako tinapunan ng tingin, pero masama ang tingin na ipinukol nito kay Diego. Napailing na lang ako, at muling nabaling kay Rafael ang atensyon ko, nang mag-aya na ito papunta sa pool. Palaging malinis ang pool, dahil may tagalinis daw ito, hindi ko pa nga lang nakikita, dahil hindi daw ito stay-in, dito sa mansion. Nang makarating kami sa pool, ay tumalon agad si Rafael. Natuwa naman ako sa bata, dahil hindi ito takot sa tubig, at sa malalim na bahagi. Be careful, Rafael, paalala ko pa sa alaga ko, magkadugtong ang pangbata, at pang-adult na pool. Yaya, swim tayo, ayan ito sa akin. Agad naman akong umiling. No baby, hindi pwedeng mag-swimming si Yaya dyan. Babantayan na lang kita. Why you don't want to swim Yaya? Kasi, hindi marunong lumangoy si Yaya. Hindi talaga ako marunong lumangoy. Ilang beses na akong nalunod, pero hindi talaga ako natuto. Naalala ko nung naligo kami sa ilog ng mga kaibigan ko. Diyos ko, muntik na akong mamatay, mabuti na lang, at nasadyap ako ni Diego nung time na yon. Kung hindi, baka wala na ako sa mundong ibabaw. Really? Yaya, tila ba nakitaan ko ng pagngisi si Rafael? Manang-mana sa tatay niya. Yes, baby. Kaya maligo ka lang dyan, at mag-enjoy. Okay, don't mind Yaya here. Papanoorin na lang kitang maligo. Magiliw na sabi ko pa sa alaga kong nangungulit. Nakita ko siyang muling lumangoy. Bigla tuloy akong naiinggit sa bata. Tumayo ako, at pinanood siya, habang nasa likuran ko ang aking mga kamay. Pero kinabahan ako nang lumubog siya. Kaya ba niya sumisid? Sa isip-isip ko, lumapit ako, at tinawag ang pangalan niya. Rafael. Ngunit halos matamba ako, nang gulatin niya ako, sa bigla niyang pag-ahon. Muntik na tuloy akong mahulog. Ikaw talaga, Rafael. Ang hilig mong mantrip, at tila ba tumigil ang pag-ikot ng mundo ko, nang makita ko si Mateo, na naka-swimming trunks. Napabukas sarado ang aking bibig, nag-slow motion siya sa aking paningin, habang papalapit siya sa akin. Napalunok ako ng sunod-sunod. Bukol na bukol. Ganun ba talaga kalaki yon? Hanggang sa hindi ko na namalayan, na nakalapit na pala siya sa akin. Ang laway mo, tumutulo na, oh.
Aniya sabay sarado sa bibig kong, bahagya pa lang nakabukas pa. Teka nga, anong bang ginagawa mo rito? Maliligo. Ano bang ginagawa sa pool? At teka nga din, sino bang boss dito? Tila ba natigilan ako sa tanong ni Mateo? Oo nga no, ba't ko nga ba naitanong yun sa kanya? Nagbibiro lang naman ako. At muli, ay napatingin ako sa well-toned abs niya. Haze. Ang dami ko palang pinalagpas na masarap noon. Nang mapatingin siya sa hitsura ko, ay abot tenga ang ngisi ni Mateo, kaya bigla akong nagseryoso, at biglang tumingin sa dahon ng punong kahoy. Rafael, baby, ikukuha lang kita ng merienda, ha? Behave ka lang dyan. Bilin ko pa kay Rafael. Okay, yaya, tugon naman nito sa akin. Paalis na sana ako, nang marinig ko ang tawag ni Mateo sa pangalan ko. Natalia, ako rin, ha? Hindi pa kasi ako kumakain. Sabi niya, sabay kagat ng lobby, kaya lalong pumula iyon. Tila natulala na naman ako. Zay, ang landi niya, may pakagat lobby pa siyang nalalaman. Hindi ko siya sinagot, at iniwan na silang mag-ama doon. Kailangan kong ibaling sa iba ang isipan ko. Nagiging maalay na kasi. Naglakad ako papasok sa mansion. Pagpasok ko sa mansion, ay nagkagulatan pa kami ni Diego. Oh, bakit pawis na pawis ka? Mainit. Nag-aalangan kong sagot. Alangan namang sabihin ko, na pinagpawisan ako sa hitsura ni Mateo. Nilagpasan ko si Diego, at dumiretso na sa kusina. Sakto naman nagluluto si Manang Chris Anta, ng meriendang turon. Wow! Espesyal! Favorite ko pa naman yon. Natalia, kukuha ka ng merienda. Heto, meron na akong luto na. Inabot niya sa akin ang ilang piraso ng turon, na nakalagay sa pahabang pinggan. Kinuha ko iyon, at kumuha ako ng tray ng pagkain. Pumunta ako sa ref, at sakto naman na may mga prutas. Sakto itong pakwan, para sa mga nagsuswimming. Naghiwa na rin ako ng manggang hinog, at orange. Nagtimpla na rin ako ng juice, para sa kanilang mag-ama. Nang matapos kong may prepare ang lahat, ay binuhat ko na palabas. Sinalubong pa ako ni Diego, para sana tulungan, pero tumanggi na ako, dahil kaya ko naman. Eksaktong inutusan din siya ni Manang Chris Anta, na ihanda ang sasakyan, dahil may kailangan daw itong bilhin, para sa tanghalian at hapunan. Pagkarating ko sa pool, ay wala si Rafael. Habang si Mateo, ay panay ang langoy, ibinaba ko muna ang kanilang merienda, sa bakal na puting lamesa. Lumapit ako sa pool, para hanapin si Rafael, pero laking gulat ko, nang may tumulak sa akin, kaya napasigaw na lang ako, nang bumagsak ako sa tubig, sa malalim na parte ng pool. At ang huling narinig ko na lang, ay ang malakas na tawa ni Rafael. Unti-unti na akong lumulubog sa tubig, panay ang padyak ng paa ko, at panay ang hampas ng kamay ko sa tubig. Hindi ko talaga alam ang gagawin, dahil hindi talaga ako marunong lumangoy. Papikit na ako, at kinakapos na ng hininga, hanggang sa nakita ko si Mateo, na papalapit sa akin, habang sumisisid sa ilalim. Akala ko ay iaangat na niya ako paitaas ng tubig, pero nanlaki ang mga mata ko, nang ilapat niya ang lobby niya sa lobby ko, nang ibuka ko ang aking bibig, ay binigyan niya ako ng hangin, at tila sa bibig niya ako kumukuha ng suporta, para makahinga sa ilalim ng tubig. Ramdam na ramdam ko ang malambot niyang lobby, habang gumagalaw, at tila pinapasunod ako sa ritmo na gusto ng lobby niya. Hinapit niya ako sa bewang, at mas idinikit sa katawan niya, hanggang sa ramdam kong pataas na kami ng pataas, papunta sa ibabaw ng pool. Umaangat na ako, at kalaunan nga, ay naramdaman ko nang nakaangat na ang ulo ko, mula sa tubig, pero hindi pa rin niya ako banibitawan, at dinala niya ako sa mas mababaw na parte ng pool, na hindi naghihiwalay ang lobby namin. Kusang tumigil ang mga lobby ko sa paggalaw. Bigla akong nahiya, nang tumugon ako sa mga halik niya sa akin kanina. Nagpadala na naman ako, sa bug zone ng damdamin ko. Why did you stop? Dismayadong tanong ni Mateo. I think, okay na ako dito. Nahihiyang sagot ko naman. Aahon na sana ako mula sa pool, nang bigla niya ulit akong hapitin sa aking bewang. No, hindi ka pa okay. Aniya, at sa isang iglap, ay sinakop ulit ni Mateo ang mga lobby ko. Banayad, malambot, at masuyo ang mga galaw niya,
na tila ba nagpapaanyayang, tugunin ko ulit ang halik na ibinibigay niya. Napahawak ako sa dibdib niya, para sana pigilan siya, pero hindi ko na naituloy ang plano kong pagtulak sa kanya, hanggang sa hindi ko na namalayan, na kusa na palang pamipikit ang aking mga mata, at kusa na rin gumalaw ang aking mga labi. Ang lupok ko, nagpapahalik ako sa kanya, kahit wala naman na kaming relasyon. I miss you, Natalia, bulong ni Mateo, sa gitna ng aming halikan. I miss everything about you. Dagdag pa niya. Hindi ko alam, kung guni-guni ko lang ba ang mga sinasabi niya, o naghahalusinate lang ako, sa mga naririnig ko sa bibig niya. Hold me tight, Natalia, utos pa ni Mateo. Kinuha niya ang dalawang kamay ko, at inilagay sa leeg niya, saka pinagsiklop. Hindi ko maiwasang hindi mapapikit, sa kakaibang sensasyon na ipinaparamdam niya sa akin. Bawat haplos ni Mateo, ay tila nagdadala ng init sa aking buong katawan. Although naghahalikan din naman kami noon, pero yung respeto niya sa akin bilang babae, ay hindi nawawala. I think need more, pero naisip ko rin na mali ito, dahil may asawa at anak na siya. Daddy, Yaya, why are you two kissing? Nang marinig ko ang boses ni Rafael, ay otomatikong humiwalay ang lobby ko kay Mateo, at hindi sinasadyang nasample ko siya. Bakit ka ba nananampal? Gulat na gulat niyang tanong. Nakakunot ang no, hawak ni Mateo ang kanyang pisngi, at halatang nabitin sa aming halikan. Bakit ka kasi nanghahalik? Nais kong matawa sa sarili kong tanong. Habang si Rafael, ay panay ang hagik-hak sa taas ng pool. Nakakahiya tuloy sa bata. Baka isipin nitong kaladkaring babae ang kanyang yay. What? Tinatanong pa ba yan? Bakit? Hindi mo ba nagustuhan ang halik ko, ha? Tila ng asar ni Mateo en tanong, hindi. Mataray kong tanggi, sabay taas ng kilay ko. Ngunit sa kabilang banda, ay gusto kong tampilan ang bibig ko, dahil sa pagkabulol ko. Baka mahalata ni Mateo na nagsisinungaling ako. Really? Ha? Hindi mo nagustuhan? Aniya na nakangisi. Ups, dyan ka lang. Huwag kang lalapit. Pidjol ko sa kanya, dahil palapit na naman siya ng palapit sa aki. Ayaw magpapidjol, kaya winiwisikan ko siya ng tubig, habang naglalakad ako papalayo sa kanya. Bakit? Natatakot kang baka hindi mo matanggihan ang halik ko? Pagpapatuloy ni Mateo sa pang-asar, rinig ni Natalia ang mahinang halakhak niya. Mukhang pinagkakatuwaan na naman nitong asarin siya. Ewan ko sa, yo. Umirap ang dalaga sa hangin. Hindi niya panansin si Mateo, pinansin at umakyat na lamang sa bakal na hagdan ng pool paitaas. Tila ba napagod sa ginawa si Natalia sa paglalakad? Hindi pa siya nakaka-move on, sa ginawa na lilang halikan ni Mateo, na halos panawan na siya ng hininga. Napayuko siya, at napahawak sa kanyang tuhod ang mga kamay, bilang suporta. Yaya, you don't answer my question. Why you and Daddy was kissing your liar? Tanong ulit ni Rafael pagkaakyat niya. Isa pa, tung alaga niya. Sobrang kulit din makatanong. Kissing? No, we're not kissing, baby. Your daddy just checking up on me. Napakagat si Natalia sa kanyang ibabang lobby, dahil sa ginawa niyang pagsisinungaling sa bata. Checking what, Yaya? Inosenteng tanong pa ni Rafael. Haze, mga bata nga naman, hindi nauubusan ng tanong. Mababaliw talaga siya sa magtatay na ito. Checking if I'm breathing, baby. Another lies. Alangan naman na sabihin niyang, your daddy is kissing me, unintentionally. Syempre, hindi pwede. Magtataka si Rafael, dahil yaya siya nito, tas hahalikan ng daddy niya. Ang mahirap niyan, baka ipagsabi niya yon. Baka kung ano pang isipin sa kanya, ng mga kasambahay dito. Checking if you are breathing. But I think, you are totally fine, Yaya. You said you're liar, that you don't know how to swim. But I think, you're a fast learner, Yaya. May paghangang sabi pa nito sa dalaga. Nahiya tuloy si Natalia bigla sa bata. Fast learner. Kung alam mo lang talaga Rafael, ang kalokohan ng daddy mo. Tiningnan ni Natalia si Mateo sa pool, ngunit wala na ito sa pwesto niya kanina. Nakita niya itong lumalangoy na ulit, kaya mas lalong na-flex ang mga muscle ng lalaki, sa malapad niting likod. Napahawak naman si Natalia sa kanyang lobby, at naalala ang halikan.
Haze, next time, need niya na sigurong makontrol ang sarili. At umaasa ka pa talagang magka next time, ha? Wika ng maadera niyang isipan. Sisiguraduhin niyang hindi na ito mauulit, dahil siya rin naman ang talo sa huli. Nakaramdam na ng panlalamig si Rafael. Nagsawa na rin sa kakalangoy, kaya nagpa siya si Natalia, naliguan na ito, at bihisan na. Nilalamig na rin kasi siya, dahil basang-basa din. Tinanggal ni Natalia ang damit ni Rafael. Here baby, remove this. Utos ni Natalia. Ipinapatanggal niya ng yung underwear nito. Ayaw kasing ipahawak sa kanya. Bata pa lang conservative na. Yaya, can I remove this on the shower room? Nagpuppy eyes pa, Diyos ko. Batang ito, lalo tuloy naging cute sa paningin niya. Sa sobrang gigil ni Natalia, ay napisil niya ang pisngi nito. Ouch, Yaya. Why did you pinch my face? Nakangusong sabi ng bata. Namula tuloy ang bilugan nitong pisngi. Because you are so cute baby. Nagulat naman si Natalia, nang biglang ay lapit ni Mateo ang mukha nito sa kanya. Napakunot ang noo ni Natalia, at bahagyang lumayo sa lalaki. Pinch my face too. Aba, talaga itong lalaking ito, ang sarap taktukan sa ulo. Ano, medyo mataas ang timbre ng boses ni Natalia. I said pinch my face too, kagaya ng ginawa mo kay Rafael. At bakit ko gagawin yon? Cute ka ba? Tila bumabalik kami sa asaran namin noong sila pa, 5 taon ang nakalipas. Haze, ayan ka na naman, Natalia. Reminiscing the past ka na naman. Excuse me, hindi lang ako cute, guwapo pa. Narinig naman ni Natalia ang hagik-hak ni Rafael sa gilid, kaya inirapan niya si Mateo. Talagang ipinaparinig pa sa bata ang kalokohan niya. Ewan ko sa'yo. Halika na Rafael. Mukhang sinasapian na naman ang daddy mo ng masamang espiritu. Sabay hila ni Natalia sa kamay ni Rafael. Umiiral na naman talaga ang kakulaitan nito. Naiilang din kasi siya, kakatingin sa abs ni Mateo, at sa nakabukol sa boxer short nito. Nagkasala na naman tuloy ang mata niya. Nang makarating sila sa silid ni Rafael, ay pumasok na kaagad ito sa loob ng cree, at isinarado agad ang pinto. Ang bata talagang ito, ayaw nang magpaligaw sa kanya. Napatingin naman si Natalia sa pintuan, nang muling bumukas iyon. Yes, baby, may kailangan ka? Tanong niya kaagad. Yaya, I forgot my toy on the pool. Can you get it for me? Are you sure, na nasa pool ang toy mo? Di ba wala ka naman dala pagpunta natin doon? Nagtatakang tanong ni Natalia, dahil wala talaga siyang maalala, na may dala itong laruan kanina. Meron, Yaya, please, get it for me. Nagpaawa pa nga. Napabuntong hininga si Natalia. Ang plano niyang paliligo, ay naudlot na naman. Okay, baby, I'll get the toy for you. Yehey, thanks, Yaya. Tuwang-tuwang sabi ni Rafael, at isinarado na ulit ang pinto. At dahil gusto na ni Natalia ng makapagbihis, ay pumunta na ulit siya sa pool, para hanapin ang laruan ng kanyang alaga, na hindi niya naman alam kung ano. Laruan, laruan, laruan. Sambit niya pa, habang binabaybay ang daan papunta sa pool. Mabuti na lang, at wala si Manang Chris Anta, at si Diego. Sina Belinda naman ay busy sa likod bahay. Nang makarating sa pool, ay nakahinga si Natalia ng malalim, nang wala na doon si Mateo. Kung nandito yon, ay may ilang na naman siyang kumilos. Lamusong siya sa pool, na pambata. Mababaw naman ang tubig, kaya hindi siya takot, dahil sigurado naman na hindi siya malulunod dito. Nasaan ba yon? Bigkas ko, habang tinitingnan ang ilalim ng tubig ng swimming pool. Hanap ako ng hanap, na hindi ko naman alam ang hinahanap ko. Ito ba ang hinabanap mo? Ay kabayong paloka. Halos atakihin ako sa puso, sa gulat. Tiningnan ko ang hawak ni Mateo, dahil sa pag-aakalang, laruan nga iyon ni Rafael, pero nanlaki ang mga mata ko, nang hindi yun laruan, kundi boxer short. Pagtingin ko sa baba niya, nakahinga ako ng maluwag, nang nakatapis siya ng tuwalya. Bastos ka talaga, sigaw ko, sabay ahon sa pool na nilagwan ni Rafael. Iutos ko na lang siguro sa iba, ang paghahanap ng laruan ni Rafael. At saan ka pupunta? Hinaranggan ni Mateo, ang dadaanan ko pataas ng pool. Mateo, utang na loob.
Gusto ko nang magpalit ng damit, dahil nilalamig na ako. Reklamo ko sa kanya, pero ang makong na ito. Todong ngisi pa. E di, paiinitin kita. Ano? Napasigaw ako, nang tumalon siya sa tubig, at ang gago. Nahulog ang tuwalya, kaya napatikip ang kamay ko sa aking mata, pero nakabukas ang isang daliri. At OMG, may cobra. Automatiko akong napatalikod mula sa kanya. Gulat ka no? At tuwang-tuwa talaga si Mateo, sa kalokohan niya. Ewan ko sa, yo. Nakakainis ka, takpan mo nga yan. Isuot mo ulit ang tuwalya mo. Utos ko sa kanya, habang nakatalikod ako. Ayaw ko nga. Kung gusto mo naman, suotan mo rin ako ng tuwalya, kagaya ng ginawa mo kay Rafael. Ayoko nga. Ano ka, baby? Protesta ko. Ganyan na ganyan siya dati. Nagpapa-baby, kahit na ang tanda-tanda na. Sige, ikaw rin. At mula sa likuran ko, ay narinig ko ang tunog ng tubig, papalapit sa akin. Nanlaki agad ang mga mata ko. Oh, no, lalapit ba siya? Kaso, paano ko siya haharapin, kung wala siyang saplot? My goodness, Mateo, sinasabi ko sa, yo, huwag kang makadikit-dikit sa akin. Saway ko sa kanya, habang nakatalikod pa rin ako, pero napapakagat na ako sa aking ibabang lobby, at muling naalala yung XL na manoy niyang, dumikit sa akin, sheti ka talaga, Natalia. Yung isip mo, nababahiran na naman ng kamunduhan. At tila nanlamig lalo ang pakiramdam ko, nang yakapin ako ni Mateo, mula sa kanyang likuran. Tila ba nanlambot ang tuhod ko, lalo na nang maramdaman, ang matigas na bagay, na iyon. Mateo, please, ilayo mo ang sandata mo sa akin, baka makatusok yan, mahirap na. Mukha pa namang matulis. Hindi ko na alam kung anong lumalabas na salita sa bibig ko. Diyos ko, ikaw ba naman ang yakapin mula sa likuran? Isama pa ang nakakatusok nitong sandata. Lalo akong nanigas, sa kinatatayuan ko, nang dumaan ang malakas na hangin, kasabay ng paghigpit ng yakap ni Mateo sa akin. Natalia, will you be mine again? Nahigit ko ang aking hininga, dahil sa hiling ni Mateo. Pero paano nga ba siya magiging akin ulit, gayong nakatali na siya sa iba? I'm sorry, Mateo, pero hindi maaari ang hinihiling mo. May asawa ka, at may anak, at ang isa pa, kasal ka na. Ayokong maging kabit Mateo, lalo na sa paningin ng ibang tao. Malungkot na sabi ko, ang hirap i-handle ng ganitong sitwasyon. Kung nalaman ko agad noon pa, na anak ni Mateo ang aalagaan ko, ay kahit may utang na loob pa ako kay Lola Soledad, siguradong hindi ako papayag. Naramdaman ko ang unti-unting pagluwag ng yakap ni Mateo sa akin. Kalaunan, ay humalagpos na pababa ang braso niya, at hindi ko na siya naramdaman sa likuran ko. Dahan-dahan akong humarap sa kanya, at nakita ko siyang nagbabalot na ng tuwalya, sa kalahati niyang katawan, habang paahon na sa tubig. Naiwan akong nakasunod ng tingin sa kanya, habang si Mateo, ay ni isang sulyap, hindi na ginawa sa akin. Nakaramdam ako ng kirot sa akin puso. Kahit pala palagi kong sabihin, na naka-move on na ako. Ang hirap pa rin pala, kapag lagi mong nakikita, ang taong unang minahal mo. Umahan na rin ako sa tubig. Bumalik ako sa mansion, na walang laruan na dala. Hindi ko na rin nakita si Mateo, siguro ay pumunta na sa silid niya, para makapagbihis. Ramdam ko ang lungkot ni Mateo, pero anong magagawa ko, kung hindi na talaga kami pwede? Tahimik akong umakyat sa pangalawang palapag. Sinilip ko muna si Rafael, nakita ko itong maayos ng nakadamit, at natutulog na. Napagod siguro sa paliligo sa pool. Kahit ako, ay nakaramdam din ng pagod, kahit hindi naman talaga ako naglangoy. Ewan ko ba, parang nanghihina ako, dahil may naging malungkot na namang tao, dahil sa akin. Isinarado ko ang pintuan ng kwarto ni Rafael, at pumasok na sa kwarto ko. Dumiretso na ako ng shower, upang makapagbanlo na. Habang naliligo ako, ay hindi ko maiwasan na alalahanin, ang nangyaring halikan namin ni Mateo kanina. Napahawak ako sa aking lobby, habang nakatapat ang aking katawan sa shower, na may pumapatak na maligamgam na tubig. Pero nasaan nga kaya ang asawa ni Mateo? Bakit wala siya dito? Bakit hindi nila kasamang mag-ama?
Ipinilig ko na lang ang ulo ko, at iwinaglit sila sa isipan ko. Nang makontento na ako sa paliligo, ay nagbihis na ako, at nagpasyang bumaba, na para tumulong naman sa gawaing bahay, dahil tulog naman ang alaga ko. At tamang-tama naman, dahil kada rating lang din ni naman ng Chris Anta at Diego, galing sa pamamalengke. Tulungan ko na kayo. Alok ko kay Diego, pero kukuha pa lang ako ng isang plastic ng pinamili, ay tinapik na niya ang kamay ko. Huwag na. Kaya ko na iyan. Huwag na huwag kang magbubuhat ng mabibigat, okay? Sus, kaya ko naman yan. Tsaka magaan lang naman yan, Protesta ko pa. Kahit na. Masama sa babae ang nagbubuhat ng mabigat, Natalia. Kaya pumasok ka na doon, at ako na ang bahala dito sa mga pinamili, utos sa akin ni Diego. Sinimangutan ko naman siya. Okay. Para tutulong lang, ayaw pa, bulong ko, habang papalayo ako. Aha, dinig ko yon. Rinig ko pang sabi ni Diego, kaya nagtatakbo na ako papunta sa loob, at sumunod na kay Manang Chris Anta. Ako na po ang mag-aayos ng pinamili nyo, Manang Chris Anta. Presinta ko naman. Oh, siya. Sige, magpapahinga rin muna ako, bago magluto, dahil talagang napagod ako sa pamimili. Mabuti naman, at pumayag na agad si Manang Chris Anta, na ako na ang tumapos ng dapat gagawin niya. Pagkadala ni Diego na nga pinamili nila, akala ko ay aalis na siya, pero hindi pa pala. Tinulungan pa niya akong mailagay ang lahat ng pinamili sa cabinet. Nais ko namang matawa, nang lumapit si Belinda para tumulong. Tulungan ko na kayo dyan, ate, sabi pa niya. Ate nga ang binanggit niya, pero kay Diego naman siya nakatingin, at halatang nagpapakyut. Deadma lang naman siya kay Diego. Mga kabataan talaga, si Belinda na ang naghugas ng mga karne at gulay. Pagkatapos, ay maayos ini-organize sa ref. At dahil 3 kaming gumawa, kaya hindi nagtagal ay natapos na namin lahat iyon. Sakto naman natapos na kami, bago lumabas ng kanyang silid si Manang Chris Anta. Maraming salamat sa inyo, Natalia at Diego. Wika pa ni Manang. Sa akin Manang, hindi ka ba mag-thank you? Pakikisali naman ni Belinda. Ay sus, baka kurutin ko pa ang singit mo dyan, Belinda. Kung hindi ko lang alam, na nagpakyut ka lang naman kay Diego, asar ni Manang kay Belinda. Manang naman, nakakahiya po kay Diego. Aba at ngayon ka pa talaga nahiya. Ayos lang po, Manang. Maganda naman po, at mabait itong si Belinda. Komento ni Diego, na lalong nakapagpakilig kay Belinda. Pero syempre po, ang pinakamaganda na sa paningin ko ay si Natalia. Diego, saway ko rito. Bigla akong nakaramdam ng hiya, at sa harap pa talaga ni Belinda, at Manang niya sinabi iyon. Nakita ko tuloy ang pagbubulungan ng ibang maids, na may sari-sariling ginagawa. Si Ate Natalia, oh, kinikilig. Udyok pa sa akin ni Belinda, kaya lalo akong pinamulahan ng mukha. Nako, kayo talagang mga bata kayo. Dito pa kayo nagbulahan. Siya, sige na, at ako'y magluluto pa ng hapunan. Paalam sa amin ni Manang Chris Anta. Paakyat na ako sa hagdan, para tingnan si Rafael, nang tawagin ako ni Diego. Natalia, kailan ang day off mo? Baka kasi sabay tayo ng day off, aayain sana kitang umuwi sa inay mo. Hindi ko pa natatanong, pero sa pagkakaalam ko ay linggo. Pero itatanong ko rin kay Senyor ito Mateo. Anong itatanong mo? Nagulat naman ako, nang may biglang nagsalita sa likuran ko. Senyor ito, itatanong ko sana, kung anong araw ang day off ko. Formal ang tawag ko sa kanya, kapag may nakakarinig. Pwede naman sigurong hindi, kapag kami lang na dalawa. You can use your rest day on Sunday. Sambit nito, na nilampasan ako sa hagdan, at nagdirdiretso na pababa. Yes, sabay pala tayo, so sasama ka ba pauwi? Ngumiti ako kay Diego, dahil gusto ko na rin makita si inay. 2 linggo na rin kasi, na hindi ko siya nakikita. Oo, sasama ako. Namiss ko na rin kasi ang inay. Masiglang sabi ko kay Diego. Paakyat na sana ako ng hagdan, nang may muling makisali sa usapan. Sinong uuwi? Kami sana ni Diego, Senyor ito, dahil sabay naman kami ng day off. Isang araw lang naman, babalik din kami kinabukasan. Nope,
Hindi ako pumapayag. Hindi pwedeng mawala kayong pareho dito ni Diego, wala akong mauutusan. Bukas ka na mag-day off Diego, sa Sunday na si Natalia. Pero senyor ito, wala nang pero-pero. My decision is final. Ako ang boss dito, kaya ako ang masusunod. At wala na kaming nagawa ni Diego, sa sinabi ng boss namin, na pabago-bago ng isip. At dito na po nagtatapos ang ika-4 na kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.